Handa nang sumabak para sa paparating na season ang bagong frontcourt ng Los Angeles Lakers. Matatandaan na matapos pasungkit ng Lake Show ang 2020 NBA champion, tila hindi na ulit sila nakatungtong pa ng NBA Finals. Marami kasing nabago sa roster nila matapos makuha ang kampeonato. Well, alam ko hindi lang naman ako, marami tayo nakakaalam dyan. Tsaka marami rin nagtataka kung bakit binuwag ng LA ang lineup nila noong taon na yon. Ultimo ang manlalaro ng Lake Show ay hindi makapaniwala at hindi rin sumang-ayon sa nangyari na yon. Isa na rito si Dwight Howard. Noong 2020, di natin may pagkakaila na balanse talaga ang roster ng Lake Show. May mahusay na playmaker, may legit na 3-and-3 player at may twin tower sila. Isa rin niya sa naging dahilan kung bakit lumakas sa kanilang lineup noong taon na yon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang nabuong solid na chemistry. Isa yan sa masasabi kong naging dahilan kung bakit nila nasungkit ang kampeonato. Balik tayo sa topic. This upcoming season, mukhang balak ulit ng Lakers ibalik ang big lineup. Matagal na rin kasi itong request ng isa sa mga key player nila. Walang iba kundi si Anthony Davis. Sa ngayon, may dalawang 7-footer na ang LA. Una si Jackson Hayes at ang pangalawa ay si Christian Coloco. Si Hayes ay may height na 7 feet tall, may bigat na 217 pounds at may 7'3" na wingspan. 5 taon na rin ito naglalaro sa NBA, kaya kahit pa paano masasabi nating may experience na. Basta magamit ng tama, tiyak na mapapakinabangan si Hayes ng Lakers. Ang pinakamagandang halimbawa niyan ay noong ginamit siya ng Lake Show bilang starting center laban sa kupunan ng Boston Celtics, na kung saan nakapagtala siya that game ng double-double with 16 points at 10 rebounds. Sapat na rin yan para matulungan ang kupunan nila sa laban na yon na makuha ang panalo laban sa pinakamalakas na team ng NBA. Take note lang mga idol, walang LeBron at AD sa laban na yon. Kaya marami nagsasabi na matatambakan lang sila ng Celtics. Well, iba ang kinalabasan. Kaya naman dahil sa game na yon, mas nabuhayan tuloy ang mga fans ng Los Angeles Lakers. Matapos ang laro na yon, umasa ako na baka yun na ang magiging simula para matauhan si Coach Ham na ibabad si Hayes every game. Pero hindi. Pagbalik ni AD, bangko na ulit si Jackson Hayes at minsan nga hindi pa pinapasok. Nitong off-season, kinuha ulit ng Purple and Gold si Christian Wood at binigyan siya ng 2 years contract. Last season mga idol, ang pinakamagandang performance ni Wood ay noong nakalaban nila ang kupunan ng San Antonio na kung saan nakapagtala siya ng season high 17 points, samahan mo pa yan ng 8 rebounds, shooting 2 out of 5 beyond the arc. Sa totoo lang, mas okay si Wood bilang PF kasi similar lang sila ni AD ng playing style, lalo na pagdating sa opensa. Pero hindi ko naman sinasabi mga idol na parehas talaga sila ni AD na malakas. Di hamak na mas okay naman talaga yung laruan ni AD. Pero kung akong tatanungin, solid din talaga tong si Wood, lalo na nung naglalaro siya sa Houston Rockets. Sa tingin ko, nakadepende na lang talaga to sa magiging decision ng kanilang bagong head coach na si Coach JJ Redick. Pero syempre, kinakailangan muna ni Wood maging healthy para maipakita niya sa lahat na kaya niya talagang makatulong dito sa Purple and Gold. Speaking of Anthony Davis, alam naman nating lahat na halimaw ang healthy na AD. Pinakita niya na yan noong 2020 na kung saan kaya niya talaga makipagsabayan both offensively and defensively. Sayang nga lang at hindi pa siya nananalo bilang Defensive Player of the Year. Well, sana this season masungkit na yan ni AD. Hindi na natin papahabain tong kay Davis mga idol kasi alam nyo na rin naman kung anong kaya niyang gawin sa loob ng court. Siguro idadagdag na lang natin dito na magiging epektibo na ulit siya this upcoming season kasi kumuha ng LA ng another big man na pwedeng makatulong sa kanya. Maaari na ulit bumalik sa AD bilang PF na kung saan ito naman talaga yung natural position niya. Ilang araw pa lang ang nakakalipas noong kinuha naman ng Los Angeles Lakers ang 24-year-old big man na si Christian Coloco. Sa ngayon, ang kontrata niya sa LA ay 2-way contract pa lang. Pero once na naging maganda ang resulta ng training camp at preseason games, malamang mas mabibigyan na ng magandang role dito sa LA. Itong apat na ito mga idol ang magiging frontcourt ng Lake Show sa paparating na season. Isipin nyo, once na ibinilik si Davis bilang PF tapos kasabay niya sa loob ng court Hayes or Coloco bilang center, mas magiging mahirap na para sa mga kalaban nila. Kung sakaling makalusot man sa depensa ni AD yung kalaban, sasalubungin naman to ni Coloco ay Este Coloco or Jackson Hayes. Tapos take note lang, magiging SF na ulit si LeBron or hindi naman pwede siya ibalik bilang point forward. Sa mga magtatanong kung anong height ng mga to, si Anthony Davis mga idol listed yan bilang 6'10". Same lang sila ni Wood na may height na 6'10". Si Coloco at Hayes naman ay may tangkad na 7 feet tall. Kung i-rate nyo mga idol 1 to 10 itong bagong frontcourt ng Lake Show, ano sa tingin nyo ang may bibigay nyo sa kanila? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Bago ko nga pala tuluyang tapusin tong video na to, nais ko lang i-shoutout yung mga sumusunod.
Shoutout sa iyo, Idol Roger Mendez, Enrique Pantua Jr., Jason Milagrosa, Justin Angeles Gorne, Wilfredo Mendoza, at saka kay Idol Raul Salazar. Maraming salamat sa suporta nyo mga kasolid. It's your boy King Jen. I'm out.